Ito pong si Bagyong Nando ay huling nakita sa layong 1,175 kilometers silangan huyan ng Central Luzon at lumakas pa po ito. Ngayon ay isang tropical storm na, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran at mabagal po yung kanyang paggalaw. Sa kasalukuyan, wala pa naman po itong any effect o direct effect sa anumang bahagi ng ating landmass at maya nga lamang po, ipapakita po natin yung latest track na ipinalabas ho ng Pag-asa. So karagdagang impormasyon lamang po dito sa bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito po yung dating si Bagyong Mirazol na ngayon ay may international name na po na si Tropical Storm Mitag. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 540 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour at hilagang kanluran ng kanyang pagkilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang kanyang trough nakakaapekto pa rin at nagdudulot ng mga pagulan sa Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Ilocos Sur. Maliban dyan, yung southwest monsoon o habagat ay nagdudulot din ng mga pagulan ngayon sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Dumako na ho tayo sa track na ipinalabas po ng Pag-asa ukol po sa Bagyong Nando. At makikita nga po natin sa mga susunod na araw ay generally pahilagang kanluran ang kanyang magiging pagkilos at mataas ang tsansa na lumapit ito at makaapekto, direktang makaapekto dito sa Northern Luzon at Central Luzon. And nakikita po natin based on our latest analysis as early as Saturday, mataas din po yung chance na maging typhoon na po ito o lumakas pa dahil madami pa po siyang kumbaga may panahon pa siya upang lumakas at makapag-ipon ng lakas. So by Saturday, mataas ang chance na typhoon na ito at pwede na rin ho tayo magkaroon ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi niyan ng Northern Luzon at even ilang bahagi ng Central Luzon. Kaya't magantabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Maliban po dyan, dahil typhoon na nga po siya by weekend o as early as Saturday, nakikita po natin na ma-enhance pa ang southwest monsoon o makakahatak pa ito ng habagat. At itong habagat ay magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. So wala pa man yung bagyo, hindi pa man ito lumalapit sa atin, ay may enhanced habagat na po tayo na pwedeng magdulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ng Kabisayaan. Pagdating naman ho sa landfall scenario, nakikita nga po natin na either ay maglandfall ho ito sa mga isla o sa isla dito sa extreme Northern Luzon o kaya northern tip ng Northern Luzon o kaya naman ay close approach o yung paglapit ho niya dito sa mga landmass na ito. But either way, ay nakikita po natin lubhang maapektuhan nito ang